Hindi ko talaga akalain na sobrang ganda pala talaga dito sa Agus River. So hello guys, welcome to my mini vlog. Nananahimik nga kami sa bahay at bigla nang nagkayayaan itong mga tropa ng asawa. At para nga daw malapit-lapit ay sa Agus River na lang kami pumunta. Kaya naman kahit nag-iisang babae ay sumama na ako kasi hindi pa ako nakakarating. Gargar talaga ang pulsos. 12 na nga rin ito kaya naman bumiyahe na kami kasi sobrang init. Pero hindi pa kami nakakaalis ng bayan, biglang umambon na kaagad. Plano na nga namin dumaan sa Marilaki para mas malapit. At tuloy-tuloy ang biyahe. Pagdating nga namin ng Magnetic ay sobrang lakas na pala ng ulan. Sobrang init tapos biglang ulo ka talagang weather. Kaya naman yung mga kasama namin basa na agad sa likod. Nauna nang maligo. At pagdating na nga namin ng Sampaloc ay dito na kami namili ng kakainin. Plano na nga namin na doon na lang magpaluto. Bumili na nga kami nitong toasted choco kasi hindi pa kami nanananghali. Tapos nakakita na nga ako ng mangga kaya nagpabili. Sobrang sarap nga nung alamang at napaka-crunchy pa nung mangga. Kaya pati si Louie natakam na rin. At sabi ko nga ay magbaon din kami ng mangga at singkamas. Nauna pa talagang kainin yung mangga kaysa dito sa shop. After nga mamili ng mga kasama namin ay bumiyahe na rin kami. At sabi ko nga lagi na lang kami Infanta Quezon. Kaya tama na itry naman natin yung sa Agus River. Para maiba naman. Pero tubig Quezon pa rin. Okay na rin to kasi medyo malapit. Para hindi masyadong makonsumo yung gas. Sobrang mahal na. O diba? Sana all mahal. Sing mahal ng gas. At dahil umaambon nga at malamig na rin ang hangin ay nagtagay na nga yung mga nasa likod para di masyadong maramdaman yung lamig. Sabi ko nga kay Louie mukhang naiinggit siya. Sabi ko nga ako na magdadrive. Para makishot na rin siya dun sa likod. Kaya lang ayaw niya. Wala daw siyang tiwala sa akin. Ilang minuto nga lang ay nandito na rin kami sa Santa Maria, Laguna. Tumila na rin ang ambon. Pero mukhang maulan talaga kasi nagdidilim dun sa parte na yun. Pagdating nga namin dito sa KM90 grabe ang fog. At lumakas na rin ang ambon. Sobrang lamig. Pero tignan nyo naman sobrang daming tao kahit weekdays. Basang sisiw na naman yung mga kasama namin sa likod. Baguio feels talaga dito. At dahil dyan mag background music na lang muna tayo dahil wala na akong masabi. After nga ng isang oras at mahigit ay nandito na rin kami sa Agus River. Ito yung makikita nyo pagpasok. Din silang mga transient dito kung gusto nyo mag-overnight. At ayan si ating naka-white na nga yung nag-assist sa amin. Tiningin lang kami dito ng 50 pesos na parking fee. Pagandahan dito, hindi nila tinipid yung mga CR. Ayan, marami silang mga CR dyan. Bukod din yung mga paliguan na banlawan. Sa mga gusto mag-basketball, pwede ka rin maglaro. Ito rin yung mga tindahan nila kapag may gusto kayong After nga namin magbayad ng parking ay pumasok na rin Sabi nga sa amin ni ate, pwede kaming pumarada malapit dun sa ilog. Tignan nyo naman guys, sobrang ganda. Ang dami ring tao. At ayan, sumikat na naman ng araw. Sabi ko nga kay Louie, bakit ngayon lang kami nagpunta dito? Sobrang ganda pala talaga dito. Pagbaba nga namin, naghanap na rin kami ng Pero kubo. Parang mas boring pag dito ka sa kubo. Dapat talaga sa floating cottage. Kaya naman yung mga kasama namin nakipagtawaran na kay ate. Dahil 1.5 nga yung bayad sa cottage. Kung balak nyo nga rin palang magpaluto, si ate ang mag-a-assist sa inyo. Sabi nga namin ay aalis din kami ng mga 5:30. Sobrang bait nga rin ni ate kasi pinatawag kami kahit wala kaming kasalanan. Kaya naman ngayon ay papunta na kami sa floating cottage. Sabi ko nga kay Louie, videohan naman ako para naman maka-aura ko. Mabuti na lang talaga at sumikat uli ang araw. Sarap talaga tignan ng view, ang ganda. Panigurado magugustuhan to ng mga kapatid kong aesthetic. At habang inaantay nga namin yung pagkain, sabi ko nga kay Louie, picturean na lang ako at i-video. Para naman may pag-upload at pang-affiliate. Syempre alam niyo naman ang ate girl niyo, laging happy. Kaya sa magtatanong ng OOTD ko, nasa yellow basket ko yan. At syempre habang nag-aantay ng pagkain, sinimulan na nga nilang magtagay. At sinimulan na rin nilang maligo. Habang ako andito sa Gedli, nagmo-moment. Wow! Maya-maya nga lang ay nagpakitang gilas na tong asawa ko. Sobrang hirap nga naman lumangoy dahil sobrang lakas ng agos. At finally, dumating na rin yung pinaluto namin. Gutom na talaga ang mga person. After nga namin kumain ay tinuloy lang nila yung pag-inom nila at paliligo. Maya-maya lang ay nagkayayaan na rin na umuwi. Napansin ko nga rin na binubuhat na nila yung mga kubo dahil tumataas na yung tubig. Sabi nga ni kuya, lalo na daw kapag tag-ulan, umaabot daw hanggang rikrap yung tubig. Kaya tinatanggal na nila yung mga kubo bago pa maano. Pagkatapos nga namin magbihis ay umuwi na rin kami. Saktong buhos naman ng ulan. Kaya naman yung mga nasa likod dire-diretso yung pagligo. Nakakaloka talaga yung weather. Bigla na lang bubuhos ang ulan tapos biglang aaraw. Tumigil nga kami dito sa tanaw yung Agus River. Sobrang ganda. Kaya lang be, ito yung sumunod na nangyari sa amin. Oh! Abante, pare, abante, abante! Abante! Na. Okay, na. Ay, ako, sa pinakahanap ng gate. Bubog lang naman yung isang gulong dun sa malalim na butas. Buti na lang talaga at mga lalaki yung kasama namin. At ayan, umuwi na nga rin kami kasi sobrang lakas na ng ulan. Naawa nga kami dun sa nasa likod kasi talagang basang-basa na sila at lamig na lamig. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Ang mahalaga na tuloy ang gala. Mula Agus River hanggang Sampaloc ay talaga namang lakas ng ulan. Sobrang kapal pa ng pag. Kaya talaga namang dahan-dahan lang kami. Ganun din yung ibang riders kasi wala nang makita. So ayun lang naman guys. See you sa mga susunod na vlog. Bye!